Soy, kapag yung babae mo ayaw sumunod sa'yo, ayaw makinig sa'yo, mas marunong pa sa'yo palagi, putang ina, iwalayan mo yan, pre. Tangina, sabi ko sa'yo, magiging bullshit lang buhay mo dyan, lalo pag napangasawa mo yan, lalo pag nagkaanak kayo niyan. Katakot-takot na bullshit ang tatanggapin mo dyan sa babae na yan. Kung una pa lang ha, mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, mas marunong na siya sa'yo palagi. Alam mo yung nagmamarunong? Yung ayaw makinig sa'yo, feeling niya siya lagi tama, bullshit. Bullshit. Huwag kang sasama dyan. Kasi isipin mo, ikaw nagpapatakbo ng malaking barko na to. Ituring mo itong parang bahay mo. Diba? Papatakbo ka ng malaking barko. Ngayon, ikaw yung kapitan. Hindi nakikinig sa'yo mga subordinates mo. Tingin mo ba makakalayag ka na maayos? Makakatakbo na maayos yung barko mo knowingly na buwakan ng ina hindi nakikinig sa'yo yung mga subordinates mo, yung crew mo? Walang pakialam sa'yo. Galit pa sa'yo. Ikaw yung captain pero galit pa sa'yo crew mo. Ba't ko ililiko dito, Cap? Baala ka sa buhay mo, gaganunin ka. Tingin mo, magiging okay yung barko nyo. Lulubog yan. At pag lumubog yung barko mo, hindi dapat ikaw ang sisihin doon kung tutuusin. Actually, ikaw din. Kasi syempre, tangina sumama ka dyan sa mga crew na hindi ka nakikinig di ba? Na hindi ka pinapakinggan di ba? Pipiliin mong babae is yung marunong makinig sa'yo. Marunong mag-adjust, hindi ka tinataasan ng pride at ego. Ang pipiliin mong babae is laging masaya. Although sige, nalulungkot siya sometimes, pero alam niya kung paano i-handle yung sarili niya. Tayo na kapag pinili mong babae is ayaw sumunod sa'yo, tapos moody pa, bullshit ang mangyayari sa bahay ninyo, tandaan mo yan. Babae ang nagko-control ng mood ng bahay ninyo. Pansinin mo, kapag galit yung tatay mo, okay lang naman yung takbo ng bahay ninyo. Tahimik lang naman tatay mo, manonood ng basketball yan. Pero pag nanay mo ang galit, hindi kayo makakilos na maayos sa bahay ninyo. Tangina. Pag galit ang nanay mo, i-destroy niya lahat ng mga nasa paligid niya na masaya. For sure. For sure. Halimbawa, nanay mo, bad trip na bad trip, hindi kayo tumutulong. Halimbawa lang, siya naglilinis. Magmumura yun, magbabawakan ng ina, ako na lang lagi dito. Mga tamad kayo, mga prinsipe trainer na lang kayo dito. O, diba? Damay ang buong bahay. Ganun din yung girlfriend mo na yan. Kapag pinili mo yung babaeng makasama na moody, medyo pabago-bago ng mood, ganun din mangyayari sa'yo, madadamay ka, magiging pabago-bago ka rin ng mood. Kapag malungkutin pinili mo, sobrang depressed yung pinili mong babae, magiging depressed ka rin. Magiging malungkutin ka din. Kasi kasama mo yan eh. The vibe don't lie. Yung energy na papasa. Yung frequency niya na nakokonek sa'yo. Totoo yan. Kaya nga lagi sinasabi ng mga multimillionaire, ang pinaka-the best na investment mo dyan, no, is piliin mo mabuti yung mapapangasawa mo o yung makakasama mo sa buhay. Kasi napakalaking factor nun. Merong mga klase ng babae na ayaw nilang umaangat yung lalaki nila kasi natatakot na baka mapalitan sila. Hihilain ka pa baba, sisirain yung mood mo. May mga ganong klase ng babae. Bantayan mo yan. So going back, mas gusto ko papiliin yung babaeng masayahin, di baling bobo siya. Alam mo, papiliin mo ko. Matalinong babae, maraming opinion, matalino talaga, mataas yung grade, pero magagalitin siya o malungkot siya madalas, o moody siya. At meron din naman dito sa kabila na babaeng bobo siya, as in bobo siya sa pag-aaral, hindi siya masyadong ma-opinion, pero palagi siya nakangiti, masayahin siya. Putang na mas pipiliin ko tong masayahin. Kasi naman dito sa matalino na babae na pag-uwi ko na malungkot, bakit ka malungkot? Di mo alam? Gaganunin ka. Gaganunin ka niya. Sungit-sungitan ka, walang dahilan, puta, manipulahin ka sa emosyon niya. Bullshit. Etong babae kahit tanga, sabihin natin kahit hindi nakatapos, nakangiti palagi, masayahin. Honey, baby, mahal, kauwi mo lang pala, nakangiti. Anong gusto mong kainin? Lulutuan na kita. Ito na. Ako bahala. Ito okay, di ba? Di ba? Hindi mo naman kailangan ng sobrang talino. May chat GPT na eh. May Google na eh. Putang ina. Aanin mo yung babaeng sobrang talino ng sagad.
Kung malungkutin naman at magagalitin, okay lang yan, matalino siya, basta make sure na hindi siya moody. Moody kasi talaga mga babae, but yung babaeng may control sa mood niya palagi. Yung babaeng na-articulate yung sarili niya, na nakokontrol niya na maayos yung sarili niya. Kahit alam niya moody siya. So, pipiliin niyo mabuti yung partner ninyo ha. Number 1, dapat nakikinig. Sumusunod sa'yo. Number 2, dapat masayahin. Number 3, hindi siya yung nangmamanipula ng mood, no? O tinitipid-tipid ka sa kung ano-ano mang mga bagay, ano? Yun ang mga hanapin mo ng klase ng chick sa buhay na to. Number 1, ba't ko ginawang number 1 yung hindi ka sinusunod ng babae, ano? Kasi yun talaga napakahalaga. Ikaw bibili ng pagkain ninyo pagtagal niyan. Ikaw magbabayad ng kuryente, ikaw magbabayad ng renta ninyo, ikaw magbabayad ng tubig ninyo. Mostly ikaw bibili ng appliances, mostly sa'yo lahat ng gastos. Ikaw magwo-work. Tapos hindi ka niya susundin. Tangina yan. Kaya nag-girlfriend ibig sabihin dapat nasa isang team kayo eh. Tapos magkalaban pa kayo, tapos hindi ka pa niya sinusunod. Magkaibang team na kayo nun. Di ba? Walang sense yung pagiging partner ninyo, kaya nga salitang partner. Mag-partner. Ibig sabihin mag-team kayo. Ngayon kung hindi ka niya susundin, hindi ikaw ang magiging parang padre de pamilya niyan, magiging captain ng ship na yan, walang kwenta yung barko na yan, lulubog yan. Walang barko na naging maayos na magkakaiba ang utak ng tao at hindi sumusunod sa mga kapitan nila. Lulubog at lulubog yun, maliligaw at maliligaw kayo niyan. Ganon din sa buhay. No? So yun lang naman. Kung may mga katanungan pa kayo, comment down below, sasagutin natin sa susunod na video. Stay cold.